paano ba natin sila matutulungan na harapin ang mga gantong mga pagsubok, no, na dinagdadaanan ng marami? Hello, kamusta po ang bawat isa? Kamusta po? Welcome po ulit sa ating Payong Kapatid. O, Kuya Berwin, kamusta? Maayos naman po. Siyempre, by God's grace, tayo buhay pa. Sa kalagitnaan ng mga pangyayari at kaganapan, di ba? Pero ganun pa man, Kuya Bong, Ano? imbitahan ko muna sila. Sige, please. Yung mga nanonood po palagi, yung mga sumusuporta, yung mga nag-share, mag-subscribe din po kayo. Ay, mga first time. Yung mga first-timer po, tama po yan. Mag-subscribe po kayo, mag-follow po kayo sa aming mga social media platform o channels. Yan po ay YouTube, Facebook, Instagram, meron. May TikTok din po tayo. Spotify, kompleto po tayo. Hindi ko na po babanggit yung Friendster, gas-gas na po yun. Pero subscribe and follow po, para po at least ma-share nyo rin po yung mga payo at yung mga blessings o wisdom na aming napapagkwentuhan dito sa mga kapatiran natin. Ayan. Berwin, kanina banggit mo na parang MKera, yung mga ano. Ang daming nga kaganapan ngayon eh. Di ba, kahit lang, meron kayong kaso na hinawakan. Oo nga, Medyo kasi malayo daw. grabe, galing pa kami Malolos. Malolos. Layo naman ang kayawa kong kaso. Kaya nga po, talagang natumba po ako dun sa mahal ng aking Grab. Ganun ba? Ako, Diyos Magkano ko. ba binayad mo? Umaabot sa 2,000 po lang. 2,000. Ba't ka naman si bumili ng kotse? Kasi naman ho, hindi ako Baka marunong nag-down- mag-drive. Kaya may mga gusto pong Ano lang yun eh. Nire-renta lang yung Grab, di ba? Madami akong driver pa. Okay, akala. 2,000 yung singil ng Grab. Hindi, uwian naman na din yan. Bali Pero ka ang na, pero mahirap, mahal na. mahal pa rin kasi that's not the usual fee Yes, talaga. yes. So, Tsaka kasi sa Malolos ka papunta. Malolos ka talaga doon sa Malo- pamasahe. Nalalos na nga ako sa lahat ng pamasahe. Grabe. basta wag lang yung kaso. Basta At sa pamasahe Oo, lang. pamasahe lang. Kasi pati kaso, talo ng kawawan mo. Ayan, Grabe. ako, sige po. Nako, yaman din lamang na papag-usapan natin yan. Alam nyo, maraming tao talaga nagkakaroon ng mga alalahanin, no? Tungkol sa taas ng presyo ng mga bilihin, patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, dahil nga po sa kasalukuyang digmaan na nagaganap sa Iran. Pero itong malungkot, sa totoo lang, bukod pa doon sa presyo, mas kinakabahan ako doon sa kahit mahal yung gasolina, yung wala kang mabili. Di ba? Yun ang mas delikado. Ang gulo nun, di ba? So ngayon, paano natin i-navigate? No? Paano natin pananatiling panatag yung ating mga puso sa kabila ng mga ganitong kaguluhan? Kasi sa totoo lang, ngayon ay yun ang agam-agam ng marami. So siguro maganda nating ipayuhan ang ating mga kaibigan, mga kapatid, mga taga-subaybay. Paano ba natin sila matutulungan na harapin ang mga gantong mga pagsubok, no, na dinagdadaanan ng marami, kung hindi man lahat? Kuya Erwin, kayo, dumaan na kayo sa digmaan ng hapon. Niro na. Si Magellan pa na ako. Ganun ba? Inawin ko si Magellan. Sorry po. Alam ko nag-binat na ako kayo ngayon. Binat na. Ito, dala na. Sorry po. Hindi, ang tendency mo dyan is mag-worry ka, alalahanin mo kung ano yung immediate future. Hindi mo na iisipin yung distant future. Kung ano nakakainin mo bukas, o isa sa linggo. Kasi sunod-sunod yan eh. Maasahan mo, pag taas ng gasolina, taas ng transportation cost, taas ang bilihin, lahat na. Tama ka. Mag-pray na lang. Mag-pray na. Kuya Erwin, ang attorney, ang isang naiisip ko po dyan, pagka parang kahit nga po walang gera, kahit nga po hindi mataas ang bilihin, mananampalataya ka o hindi,
talagang ang dami mo nang iniisip eh. Dahil iba na po yung mundo ngayon eh. Ang daming problema. Ang dami na pong problema. So, ako po, sa tingin ko sa ngayon, talagang wala, si Lord lang po ang pwedeng panghawakan natin eh. Kuya Bong, di ba? Kaya yun yung maganda siguro na pwedeng pag-usapan natin, Kuya Bong, parang yun na-share mo, di ba? Kasi problema na yan, tapos dinagdagan pa ng matinding problema. Wala na, ang hirap na po talaga. Papunta ho dito, galing po Antipolo, naglakad lang po ako. Talaga? Opo, Kaya opo. pala pumayat ka, Kuya Bert. Opo, bukod pa daw, wala na rin po makain. Kagabi ka pa nagsimula. Kanina po, mga 2 Hindi, a.m. po. nagpa-practice ka ata para sa Ironman eh. Talaga, kailangan mo talaga tumakbo. Ikaw talaga. Pero sa totoo lang po, di ba Kuya Bong, ang hirap po pagka ganun. Pagka ganun, sabay ka na sa akin. Sabay na Oo, po. kasi galing din ako dun eh. Habang tumatakbo ka, nagdadrive ako. At least sabay Sabay tayo. ako nga. Basta, At least may kasama. May tubig ka. Napanood ko yun Ganun yung requesta sila. Hindi. Alam nyo kung sa mga ganitong pagkakataon, at hindi nyo na itatanong at sasabihin ko na rin lang naman. Kamakailan lang po ay na-promote po ako sa apostleship. Yeah. Diba? Congratulations. Oo, diba? Sponsor ka na ngayon? Opo, kasi nanganak po yung anak ko eh. Diba? So may apo na ako. O, diba? Nasa apostolic ministry na ako. Pero alam nyo, habang tinititigan ko yung bata, wala naman siya magawa eh. Parang to me, parang wala siyang worries, wala siyang, parang sa kanya, iiyak lang siya dahil gutom siya o kaya meron siyang, kaya basa siya, masakit ang tiyan. Pero wala naman siya magawa. Hanggang doon lang siya, iyak lang. Eh may mga pagkakataon sa buhay, bigla ko naalala, tayo rin ganun eh. Wala tayong magawa minsan eh. Wala tayong magawa. Parang kundi umiyak. And I praise God kasi sa James chapter 5, ito ang una niya sinabi. If you are suffering, you pray. In other words, iyak ka sa Diyos. Iyak ka sa Diyos kasi bilang tatay natin, at yun nga, naisip ko, lahat naman tayo apo eh, ng Panginoon Diyos in that sense. No? Kasi kahit naman apo, ang tawag pa rin child eh. Kasi bakit ko sabing apo? Dahil si Adan at Eva yung una, the rest, apo na eh. And sabi ko, naisip ko lang, if God is our granddaddy, and He cares for us, and He loves us so much, do you think matitiis mo yung iyak? And alam nyo, nahihiya nga ako sa anak ko kasi sabi ko sa kanila, huwag niyong bubuhatin, hayaang umiyak. Hayaan niyo umiyak kung hindi gutom, hindi basa, at hindi masakit ang tiyan, huwag niyong bubuhatin, matanay kayo. Ako hindi ko matiis, sinubuhat ako. Mahirap tiis. Pag wala sila, kinukuha ko. Dapat nilalagay ko sa dip to. Sa dip ko. Tapos nakakatulog na siya na ganyan. Nakakatulog. Hanggang sasabi ng anak ko, hindi na siya nakakatulog sa gabi. Kasi hinahanap niya yung lagi nasa dibdib. Sabi ko, nahiyang-hiya ako. Sabi ko, ako may kasalanan nitong lahat na ito. Pero doon ko na-realize, when God tells us that if we're suffering, we pray. We cry out, Abba. Sabi ko, kung tayo ngang mga earthly fathers considered to be evil in comparison to our holy God, nag-iisip ng ikabubuti ng ating mga anak. Di lalo na yung ating tatay sa langit. Di ba? Parang, ang tanong lang, when was the last time we cried out to Him? Di ba? When we are suffering. Mas madali tayong umiyak sa social media. Umiyak sa mga tao, complaining, instead of bringing our concerns to God. Kaya, ano ba yung prayer? Yun. Kayo attorney, palagay ko, maharap din kayo sa mga ganyan. Paano ba kayo mag-pray? Kahit, ng mga abogado oo nga, sa dulo. Sa dulo. Nang-away muna bago mag-pray. Ganun kami kasi. Oo, iba. Nasa dulo Oo, na. nasa- Hindi. Pero tama, kahit kaming mga lawyers, we do have prayer portion, no? It means kung ano yung piniplead namin before the judge. Pero more importantly is, what do we plead before the Lord? Kasi totoo ang dami, ang taas ng bilihin, andyan pa yung may kaguluhan sa gobyerno, magsasubsidy ba, mababawasan ba yung tax, meron ba tayong tamang supply, or diliit na ba yung demand natin in this year, di ba? Pero lahat to is, kontrolado po ba natin yung lahat? Kaya kapag nagpe-pray
for us as lawyers, when we are praying for something, we lay the basis We lay the basis na this is our basis for us to pray like this. And in our case, ano ba yung basis natin why we go to God, why we pray? And that is first of foremost is because we are children of God. Na parang dun pa lang sa when we go to the throne of the Lord na, Lord, eto ko, nagpe-pray pa lang ako. The act of going pa lang, yun na yung dapat may confidence ka na, ay, hindi ako basta-basta makakapunta sa trono ng isang hari ng mga hari because I'm just nothing. But because I'm a child of God, edi ibig sabihin meron tayong karapatan na, Lord, ito yung kalagayan ko and I cannot do anything about it. And that's the same with us. Siguro, Tony, tsaka sa bawat sa atin. Para sa kapakanan ho ng mga nakikinig, yung pong sinasabi lang prayer, kasi sa kaso po yan meron pong sa sulat yon after po nila maibigay yung mga bagay-bagay, saka sila naglalagay ng term din nila doon, prayer. Yun yung pinaka-pleading nila. Pleading. Oo, sa ano. Kaya po, baka lang ho magtaka kayo, bakit ano yung sinasabi ng mga abogadong prayer? Oo, yun ang hinihiling nila kay Judge. Oo, yun yung kailang pleading sa... Nagpipray sila kay Judge. Kay Judge. Hindi kami Hindi tayo nag-pray kay Judge. Doon sa Supreme Judge. Ayun. Sa Ayun. Supreme Judge. ayun. True Judge. True Judge. So, ayun yung po yung context noon sa pag makita niyo po yung meron silang mga pinipresent na mga papel, gano'n, may nakalagay na prayer. Yun lang po, para lang po sa kaalaman po ng marami kasi baka magtaka kayo, ano yung sinasabi nila? Oo. Oo. So yun po, balik tayo doon. Napakaganda ho nun, no? Sabi niya, yung may premise ka, and yung premise mo, we are children of God. At ito pinamaganda. We were not just children of God dahil dilikha tayo ng Diyos. We were children of God because Jesus Christ died for us. Di ba? He bought us parang diba, with a price. Yung kanyang blood. And itong nakakatuwa. Kaya even when we come to Him not with our names, not with our righteousness. Hindi dahil sa mababait tayo, but we come to Him because of the righteousness of Jesus Christ. At dahil mabait ang Diyos. Kaya yun yung confidence natin to plead. Yung confidence natin to give our prayer sa Supreme Judge. No? Kasi kung just siya at judge siya, sabihin niya kagad, ang kapal ng mukha mo, mingingi ka dito ng pleading ang dami mong kalokohang pinaggagawa. But whenever you come to God, He does not see you. He sees Jesus. Yung righteousness si Jesus in us. So, napaka-importante nun. So, yun yung confidence natin in coming to God. Kayo po, Kuya Erwin, paano naman po kayo mag-pray? Ganun din, yung pleading to God na you are helpless without Him. Kailangan mo siya. Pero, more than that, kasi itong mga crisis na to, sa edad natin ito, tayong dalawa lang. Parang ayaw mo ba? Pinagdaanan na natin yun. Remember noon, nung 1990s na, may crisis pa noon. Di ba? Nagbagsakan ng mga presyo ng mga pati ayun, real nabutan estate. ko yung 96 96 ba? Oo. Pero pinagdaanan na natin ito. Taas na yung inflation nun, napakataas And yet, looking back through these things, we realize na si God nasa atin, hindi tayo pinabayaan. So yun ang pinanghawakan ko, that we've been through this before, God has been with us, and ang faith, ang prayer ko is that God will continue to sustain us. Kasi yun ang pangako niya Sabi nung nagsulat ng Psalms, I was young, now I am old, but I have never seen the righteous forsaken, nor his children begging for bread. So yun ang It's a very good reminder. Track record. Praise God. Good. Ako, Kuya Bong, Kuya Erwin, attorney. Yun nga, parang nabanggit ko kanina. Tsaka ang ganda ng point nyo, Kuya Bong, yung ama natin siya, tayo parang sanggol na wala tayong magawa, di ba? Kaya po ako, ang prayer ko, pinangahawakan ko lang yung salita niya. Yung pangako niya. Na alam niyo sa totoo lang, di ba bilang Kristiyano, kapag Kristiyano ka, binabasa mo yung salita niya At dun sa salita niya, nakalagay naman na talagang there will be troubles. Di ba? Marami talagang problema di ba? So ako po, sa totoo lang, ngayon, nakagaya niyan, pinagdaanan ko yung buhay artista. Masagana ako. Ngayon, simple na lang po talaga. Simpleng mamamayan. So,
Number one, I pray, I budget, I live simple, simple life. We cut down budget, kung ano na lang yung kaya. And then, kung ano yung mag-abot, yun na lang. Tapos, ihirap yung buhay. Sabi nyo nga po, iiyak lang sa Panginoon. That's true. Wala ka talagang magagawa kung hindi daanan ito, diba? Umiyak sa Panginoon at yung parang sanggol. Kuya Bong, naalala ko yung childlike faith eh. Diba, pagka wala ka ng magawa, alam mo na lang na bibigyan ka ng gatas ng ama. Pag wala kang magawa, iiyak ka na lang, alam mo, kakalungin ka niya. Parang ginawa mo, Kuya Bong, di ba? Sa apo mo, di ba? So, hindi magkukulang ang Diyos sa atin. Yes, mahirap. Yes, maraming problema. Pero sabi ni Kuya Erwin, yung talking about track record ng Diyos. COVID, lockdown, hindi nga mahal gasolina. Hindi ka naman din makalabas, di ba? Nagmahal yung gasolina, pero Kuya Bong, hindi ka naman makalabas. Baliwala rin ang lahat, pero nakalampas tayo doon. Grasya ho ng Diyos yun. Yes. Alam niyo kung mamarapatin po ninyo, meron akong aklat na nasulat, yung The Prayer That Moves Mountains. At yun po ay ayon sa tinuro ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad on how to pray. And alam niyo unang-una, ang pinakamalaki nating problema pag sa panalangin, yung focus. Kasi we tend to focus on our problems than on God. Kaya nga ang sabi ng Lord, when you pray, go to your inner room, di ba sabi ganon, and pray to your Father who is in secret. Kaya ang focus mo yung Father eh. Hindi yung hindi yung makatingin sa'yo, hindi yung mga taong nakapaligid. Baka sabihin nila, ganyan ba kayo mga Christian? Wala kayo. Minsan ganun ang isip natin. So when we pray, we want to prove something eh. Di ba? Ayun pa rin, pride din yan eh. Kaya sabi ng Lord, when you pray, talaga you focus on your Father. That's because the Father who sees you in secret will reward you. Yan ang sabi niya eh. At pagkatapos sa kanya sinabi, Our Father. Ang ganda no, yung prayer nagsisimula sa tatay eh. Kung sino si God sa'yo. Una, tatay, who art in heaven. Talagang ang layo niya, parang ang lawak-lawak niya, ang laki-laki niya. Ang liit natin kasi nasa langit nga siya eh. Parang yung bagay na meron ka, wala yan, ang liit lang yan. Imagine if you're on the top of the 15th floor, looking down, parang mga langgam yung tao eh, di ba? Parang, ano pinoproblema mo kung yung tao na namumblema, parang langgam. Ano pa itsura ng problema niya? Di ba? Hindi ba naman malabo naman mas malaki yung problema sa tao, di ba? Ayun. So, minsan, pag tumingin ka sa salamin, parang mas malaki yung problema kaysa sa tao. Ay, hindi, Diyo. Diba? Sa akin, sakto lang pass. Ayos ha. Malakas ang dating mo. Diba? So, balik tayo doon. Baka hindi ko nasundan yung biruan po namin. Pero anyway, so yun po na, kasi ako ang laki ng problema ko talaga. Tintintigan sa lamin. Sabi ko, ilan ang pinapahirapan kong tao? Joke lang. Ay, hindi. Kaya ko rin yun. Ang daming meaning kasi doon. Yung pinahihirapan, hindi naman laging masama eh. Kaya talaga diba? So balik na tayo. Nakakasakad na ulo yung ginagawa ko. Kasi balik mo tayo doon sa usapan nun natin. Di ba, yun nga po, di ba, we focus on our Father. And look at this, not only your Father, my Father, our Father. So parang sinasabi ng Diyos, hindi lang ikaw iniisip ko, iniisip ko kayong lahat. Di ba? And sa totoo lang sa prayers natin, minsan sarili lang natin iniisip natin eh. Hindi natin iniisip yung pangkalahatan eh. Hindi natin iniisip yung mas maraming bagay. Kaya nga surprisingly, sabi ni God, sabi ni Paul, di ba? First and foremost, pray for all men. Di ba? For the kings, also in authorities, that we may live a tranquil and peaceful lives. For this is acceptable before God. So, ang sarap alalahanin na He's not just concerned about us, He's concerned for many. At biro mo yung mabuhay ka ng maayos, hangad ng Diyos yun. Di ba? Para marami ang makakilala sa Kanya. And balik tayo doon sa prayer. Yung sabi niya, hallowed be thy name. So, kumbaga, kailangan dumaki talaga si God kaysa sa problema natin. Kunwari ito, no? Itong kandila na to, maliit lang ito eh. Di ba? Pero kung nakadikit sa mata mo, parang ang laki na.
Di ba? Ang liit lang yan eh. Pero si God, sobrang layo ng laki niya. Kaya, hallowed be thy name. Sabi niya, pagkabanalin mo ang Diyos, you set Him apart. He's far, far bigger than anything that you are facing. Yan. So, napaka-importante. Titignan niyo yung priorities, ha? More than the food, the forgiveness. Ang una niyang priority, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Bakit importante yon? Siguro kung meron tayong ikalawang episode, tutuloy natin yung usapan sa kalawang bahagi. Pero sa una, itong bahagi na to, I just want to emphasize this. Kung wala maliwanag na mission ng Diyos sa atin, tandaan nyo yung word na provision, yun ay after the vision. Parang ito yung vision muna, provision. Ito yung vision. Then based on that vision, based on that mission, you need this. I'll provide this for you. Kaya ang sabi ng Lord sa Matthew 6, seek first His kingdom and His righteousness. And all these things, food, clothing, and shelter, which is, ang ganda na sabi mo kanina, Berwin, na yung essentials ng buhay. So, totoo lang, mabubuhay naman tayo walang kotse. Mabubuhay naman tayo ng walang mga sasakyan. Pero yung kailangan mong pagkain, inumin, at saka sabi nga ng Lord, tirahan. Sabi niya, I will provide that for you. But seek first for my kingdom. Kaya, let the kingdom come. Your will be done. Doon talaga nagsisimula no? Kaya ang tanong ho sa atin, ito, alam niyo po ba yung will ng Diyos sa buhay natin? Sa buhay ninyo? Na masasabi natin, ito yung will ko, gusto kong tapusin mo to, kaya naman I'll provide for you. Di ba? Yan. Kaya naalala ko tuloy yung anak ko na nagdoktor. Doktor na siya ngayon, residente na siya. Sabi ko sa kanya, Pa, gusto ko po magdoktor. Sabi ko sa kanya, okay, yan ba ang gusto ng Diyos sa'yo? Sabi niya, opo. Okay, the Lord will take care of you. God's will, God's will. Hindi ko i-excuse yung sarili ko dahil hindi ko kaya i-provide yung kanyang pangailangan. But I believe that even if God uses me, it's still God's provision, not mine. And by the grace of God, it wasn't me whom the Lord used. He used somebody else to provide for her tuition fee, for her dorm, and everything she needed. The Lord was so faithful in providing. Why? Because the vision was clear and the provision was given. So yun din po yung encourage ko sa inyong lahat, sa mga nakikinig. Mapalad kayo talaga, Kuya Erwin, kasi biro nyo, ilan ang anak nyo? 10 ba? 12? Apat na, okay. Apat na po. Hindi. Apat po. Isipin nyo po, hindi naman madali talaga makapagpatapos. And in fact, some of us, that's our concern. Di ba yung parang, those are our concerns na paano sila makapag-aral, di ba? Paano yung kanilang mga pangailangan, pagkain, at pati future nila. Sa totoo lang, naging concern din niya ng tatay. Naisip niya sa akin na wala akong kinabukasan. Pero hindi Ang Diyos ang may hawak ng ating kinabukasan. So siguro dahil maikli lang ang ating oras, hihilingin natin ang bawat isa. Siguro makapagbigay din ng mga encouraging words para sa ating mga hinaharap ngayon. Kuya Bong, siguro ako po sa mga kapatid natin sa gitna ng gera, taas na bilihin, problema. Alam niyo, bukod pa po dyan, sa loob ng bahay, marami rin pong problema sa pamilya, hindi ba? Mga kapatid, lumapit po tayo sa Panginoon. Kagaya po ng payo nila, Kuya Erwin, Kuya Bong, si Torny. Lumapit tayo sa Panginoon. Mag-focus tayo sa Kanya. Kasi ang tayo po bilang tao, Kristiyano, mananampalataya o hindi ho tayo nagpo-focus sa Kanya. Ang tingin ho natin sa Diyos parang eroplanong malayo Wag ho ang focus natin sa eroplano pag lumanding ho at lumapit. Makikita nyo kung gaano kalaki ang Panginoon. So pag hindi malapit ang mata natin, ang pananampalataya natin sa Panginoon o sa eroplano, ang layo niyan Pero pag malapit yan, makikita mo na napakalaki ng eroplano na kayang gawin ng Panginoon. Solusyon, kasagutan sa problema natin. Very nice. Sa araw na ito, marami mga nangyayari na nakakapagdulot sa atin ng pag-alala. Maraming tao nababalisa, marami ako narinig, nagkakasakit,
may nag-a-attempt pa ng suicide. Sa akin, pag dumadaan ako dito, yun na nga dahil sa track record ni God sa buhay ko, tsaka yun ang pinanghahawakan ko na hindi kami pababayaan. Tama si Pastor Bong si Brother Bong, tama siya na ang focus mo dapat nasa Diyos, hindi dahil sa ng mga nangyayari. Kasi yun ang naging mali ko noong araw. Kaya nag-worry ako kung ano iniisip ko. Kasi nakafocus ako sa mga problema ng pangyayari. Pero pag iisipin ko naman, yung mga pinagdadaanan ko, nalagpasan ko lahat yun sa tulong ng Diyos Kaya dapat, ako ngayon, tuwing dumadaan sa mga ganitong pangyayari, nakafocus na ako sa Diyos at saka sa pinapagawa niya sa akin. Kasi kung minsan, abala ka o nadidistract ka ng mga nangyayari, hindi mo nagagawa yung utos ng Diyos sa iyo. So yun sa akin. Siguro ako naman po, no, parang minsan isipin natin, bakit ang hirap na nga ng buhay ko, ang hirap pa ng buhay sa labas talaga. And isipin natin na minsan parang, bakit ganun? Parang hindi na ako makaahon, na buti pa yung mga mayayaman, mas lalong yumayaman sa panahon na ito. Pero tignan natin yung mga bagay na to, yung gera, yung pagtaas ng bilihin, lahat ng suliranin sa mundo, bilang equalizer, not as something that kumbaga circumstances and burden to us. Bakit? Kasi makikita natin na lahat tayo pantay-pantay tayong haharap ng problema. Ang pera mauubos, ang kayamanan mauubos, even ang buhay nauubos. Pero one thing for sure is, ano yung lamang mo dun sa mga taong sabihin mong mahigit sa buhay? 'Di ba? Something that whenever that you're gonna talk to people or parang haharap ka sa isang malaking tao, parang ano yung lamang ko dito sa taong to? And for me, I've always thinking something na maaaring maaaring mataas ang level mo sa mundong ito. Pero one thing for sure is that ako, may Diyos ako. And I have Jesus Christ as my Father. At kumbaga sa akin ito yung firm confidence ko na mananalig ako na dahil lang si Jesus Christ ang aking Ama. I have mas malaking backer. Parang more than any backer sa mundo, more than any backer sa gobyerno, I have the greatest and formidable backer, and that is Jesus Christ. Now, whatever may happen to me, you'll never know. Even in pandemic, makita mo kung paano ka inangat ng Panginoon. Ngayon ka pa ba iiwan ng Lord? Amen. Praise God. Alam niyo po, napakaganda ng mga iniwang payo sa atin ng ating mga kapatid, si Kuya Berwin, si Kuya Erwin, at siyempre si Atty. Hannah. And alam niyo po, ito po yung huli, nung nagkaroon kami ng series on James, nakakatuwa pong naalala po yung ending po nila ay ganito. Is anyone among you suffering? Then he must pray. Ang word po ay he must pray. Is anyone cheerful? He is to sing praises. Is anyone among you sick? Then he must call for the elders of the church that they are to pray over him. Diba nakakatuwa, no? And lahat ng ito, kung papansinin nyo, yung last part na yun, always pray. 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 Kung masaya ka, kumawit ka, it's a form of prayer. Kaya lahat ng yan ay napakahalagang bagay na pinaalala sa atin ng Diyos. He is a prayer away from us. Ganun lang. Yung kahit na bulong lang nga, kahit minsan nga, naiisip mo pa lang, alam na ni Lord So, wag tayong mahiya sa Kanya. Sabihin natin talaga yung ating nararamdaman. Kaya nga sabi sa Psalm 62 verse 8, sabi niya, trust in the Lord at all times. Sa lahat ng pagkakataon. Paano? Pour out your heart to Him. Wow, for He is our refuge. Ibuhos mo talaga. Natatakot ka, sabihin mo, Lord, natatakot po talaga ako. Lord, nalulungkot ako. Lord, nasasaktan ako. Lord, hindi ko po talaga alam ang nakikita ko. Pero sa lahat ng yan, alalahanin mo yung tunuro ni Jesus. You focus on the Father, you pour out your heart to Him because you trust Him. Ang tanong na lang, do you have a relationship with Him? Kasi ang imbitasyon ni Jesus ay ito. Sabi niya, the Holy Spirit, bibigyan tayo ng Holy Spirit na sisigaw at who will cry out to Him, Abba, Father. Yung Abba, Father, ano requirement? You have to be born in His family. You have to have that relationship.
Hindi yung born lamang dahil nilikha tayo kaya nagkapamilya. Hindi. Born as in not according to the will of man, not according to blood, but according to the will of God. Kaya napakahalaga po, si Jesus, He gave Himself para sa atin. And He's inviting us. Those who labor and heavily laden, come to me, and I will give you rest. Sabi niya, take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. Bagamat iba-ibang interpretasyon ng mga scholars tungkol sa yoke na yaon. Ang iisip nila ay 2 baka, isa si Jesus yung master, isa yung lower. But I look at it differently, that He is the farmer. And we are yung cow being used to cultivate. At yung yoke, sabi niya, take my yoke. Ako gumawa nito, fitted for you. Trust me, I know what's best for you, and everything I allow to happen is always for your good. Kaya nga, all things work for good for those who love Him and walk according to His purpose. Do you love Him? Are you part of His family? Then trust Him at all times. Pour out your heart, Jesus. Kaya naman, ano man ang pagdaanan natin, umulan man, Umaraw. O bumagyo? kung kailangan natin ng payong, andito po ang Payong Kapatid! Yahoo!